DWBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWBL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Bayan, burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayong manggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi kahit Okay, isang makulimlim na araw ng Martes. Ika-25 sa buwan ng Oktubre. Huling linggo sa buwan ng Oktubre. Isang oras na naman po tayong magkakasama-sama dito po sa palatuntunang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, radio program and media action group in partnership with Eastern Police District, headed by the man behind the Lingkod ng Bayan, Police Colonel Benliner Capili, Chief District Directorial Staff, Eastern Police District. Ngayong araw pong ito ay makakasama natin via link yung aking co-anchor na sana kanina kasama natin live, ano? Gayon din po ang binabati natin isang magandang tanghali. Siyempre, ang aking isa pang co-anchor na sa Eastern Police District, si Police Lieutenant Colonel Roberto Santos. Gayon din ang Assistant PIO, Police Lieutenant Michael Marcos Mase. At siyempre, sa napakasipag na ating technical, sila Engineer Jigger, no? Thank you. Sandamakmak na naman yung ipi-play mo mamaya. Mamaya po, napakapalad po natin, ano? Ang ating pong panauhin ay nagkaroon po ng urgent matter, no? So, meron po siyang representative. Pero napaka-importante po ng ating tatalakayin, ano, ngayong araw na ito. Siyempre, bago yan, ang programa ito handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, at ng PAMI Passenger Accident Management Inc., headed by its President Maria Riza Atayde, gayon din ang Vice President for Sales and Operation, Mr. Christian Nukum. Belated happy birthday sa lahat ng nagdiwang ng kanilang kaarawan.
O, titingin na ako sa mata. Ayun, ang aking partner, no? Babatiin na po natin ang aking partner, si Police Lieutenant Julius Criste. Congratulations sa bagong Chief of Police ng Marikina City Yun. Police Station, Police Colonel Earl Castillo. O, di ba? Yun. Magandang Naunahan tanghali, mo ako, sir. partner. Go ahead. Siyempre, mauna ko. Go ahead. Tama. Oh. Partner, una sa lahat, syempre, gusto ko humingi ng pasensya sa'yo kasi hindi kita nasamahan dyan sa studio. Gawa lang medyo hindi lang maganda ng konti pakiramdam natin kanina. No? Pero awa ng Diyos, okay na tayo. Kaya yun, magandang tanghali sa'yo, partner. At muli, isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga giliw na tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Gaya nga ng sinabi mo, partner, napaka-interesting at nakaka-excite yung ating program ngayong tanghali dahil ang ating panauhin ay magmumula sa IMEG na pamaya-maya lamang ay iyong ang ipakikilala sa amin, no? Pero bago nga tayo magpatuloy, partner, syempre, nais muna nating batiin ang ating ama ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, kay Police General Rodolfo S. Azorin Jr. Gayon din, partner, binabati natin, syempre, ang napakasipag na Regional Director ng SAFE NCRPO, kay Police Brigadier General Jonel C. Estomo. At sa aming ama ng Silangan Distrito, kay Police Colonel Wilson C. Asueta. Okay, magandang tanghali po sa inyo mga sir. At syempre, partner, batiin ko na rin syempre yung pamahalaang lungsod ng Marikina, no, na laging nakasuporta sa ating mga kapulisan dito sa Marikina. Sa pangunguna syempre ng ating aming butihing ama ng lungsod, kay Mayor Marcelino Marcy Teodoro. At sa lahat ng ating mga kapulisan, sa lahat ng sulok ng bansa, isang magandang tanghali po at papagpalang araw sa ating lahat. At sa atin naman po mga minamahal na mga kababayan, lagi niyo pong asahan na ang pagpapaabot po ng malasakit ng lahat po ng ating mga kapulisan ay laging nandyan sa pamamagitan po na mas pinaigting na presensya ng ating mga kapulisan sa lahat ng sulok ng ating lansangan upang masiguro po natin ang isang maayos, payapa at tahimik na komunidad. Dahil sabi nga po ni Chief PNP, life is beautiful. Partner? Life is beautiful. Magandang tanghali kay Ma'am Kat Kapili. Ngayon din po sa Sorocabis, Alabang. At kay Kanono Sharaut. At kay Ambo Bedua. Thanks for watching. So this time, atin na pong ihahatid ang ating mga balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District. Gayun din po ang mga activities na isinagawa sa nakaraang linggo ng ating buting District Director, soon to be Brigadier General, Police Colonel Attorney Wilson Asueta, District Director, Eastern Police District. So ang lahat ng po yan ay hatid sa atin ni Patrol Woman Noreen Navales. Para sa mga naging aktibidad ng Eastern Police District ng mga nagdaang araw, nagsagawa ng courtesy call sina Lieutenant Colonel Jean R. Orense, Commanding Officer, Philippine Army, at ang kanyang dalawa pang kasama sa ating District Director, Police Colonel Wilson C. Asueta noong October 18, 2022 ng umaga. Ito ay alinsunod sa Retold Community Support Program o RCSP within Metro East in partnership with Eastern Police District anchored on the NTF-LCAC and Executive Order Number 70 o ang Whole of the Nation Approach at sa pagsulong ng SAFE NCRPO and MKK=K program. Nagkaroon naman ng Talk to Ben na pinangunahan ng ating District Director sa mga bagong assigned patrolman sa EPD noong October 20, 2022 sa EPD Multipurpose Hall. Sa kanyang mensahe at guidance, kanyang pinaalalahanan ang mga ito na maging puno ng kaalaman at angking kasanayan to become a role model of excellence, professionalism, and discipline at sumunod sa PNP-POP with respect to human rights. Kasunod naman nito ay ang mga bagong patrolman assigned to Eastern Police District ay dumaan sa drug test na pinangasiwaan ng EPD SOCO at District Intelligence Division. Bilang bahagi ng pagpapalakas ng ugnayan ng Legislative Department and Law Enforcement Agency,
o ang PNP, ang ating District Director ay nagsagawa ng courtesy call kay Senator Joseph Victor G. Ejercito sa Senate House, Pasay City noong hapon ng October 18, 2022. Kasama niya ang COP San Juan City Police Station Police Colonel Elpidio A. Ramirez, Police Major Dennis Tejada, Chief Admin of San Juan City Police Station, at ang SESPO ng nasabing stasyon. Nabanggit ng ating District Director ang buong suporta ng Eastern Police District sa lahat ng plano at programa ng bagong administrasyon. Kanya ring pinasalamatan ang senador sa malugod na pagtanggap at walang sawang suporta sa organisasyon sa pagpapanatili at pagsisiguro na ang Metro East at ang mga karatig na lugar nito ay ligtas laban sa mga lawless groups. Kalinsabay sa programa ng ating Chief PNP Police General Rodolfo S. Azurin Jr., ang Malasakit Kaayusan, Kapayapaan tungo sa Kaunlaran o MKK equals K, ang Eastern Police District sa ilalim ng pamumuno ng ating District Director sa pamamagitan ng inisyatiba at pagsisikap ng Mandaluyong City Police Station na pinamumunuan ni Police Colonel Galvin Y. Unos, Chief of Police, ay nagsagawa ng Peace and Order Summit and launching of Revitalized Kasimbayanan noong October 19, 2022, alas 2 ng hapon sa Jesus Loves You Church Sanctuary, Barangay Balamig, Mandaluyong City. Ito ay pinasinayaan ni Honorable Benjamin S. Abeles Sr., City Mayor, kasama ang ating DRDA NCRPO Police Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr., Honorable Patrick D. Mejia, CESO 5 DILG, ang ating District Director, kasama ang ating Chief District Directorial Staff, Police Colonel Ben Liner L. Capili, COP Mandaluyong City Police Station, and participated by the Council of Interfaith Leaders of Mandaluyong City. Tampok sa nasabing aktibidad, ang ceremonial pinning of Kasimbayanan Button kasunod ng mensahe at pagsuporta ng Council of Interfaith Leaders and Life Coaches ng Mandaluyong Christian Church Association, Our Lady of Fatima Parish, and Christian Coalition Movement with the mass singing of Life is Beautiful. Nagkaroon naman ng courtesy call and meeting with Honorable Richard P. Palpalatok, Commission on Human Rights, Chairperson na dinaluhan ng ating Regional Director, NCRPO, Police Brigadier General Janelle C. Estomo, kasama ang ating District Director at iba pang District Directors ng NCRPO District noong October 20, 2022 ng hapon sa CHR Office, Magsaysay Avenue, Diliman, Quezon City. Ang nasabing meeting ay naglalayo na gumawa ng ugnayan at pakikipagtulungan sa pagitan ng PNP at Commission on Human Rights sa pagkamit ng pantay-pantay na proteksyon ng karapatan ng mamamayan. Nagsagawa naman ng courtesy call ang ating District Director at dialogue sa City Mayor ng Marikina, Honorable Marcelino R. Teodoro noong October 21, 2022 ng umaga sa Kapitan Moy Restaurant along JP Rizal, Marikina City. Kasama dito ang ating DDDO Police Colonel Jesse B. Tamayaw, Police Colonel Bendiner L. Capili, CDDS, at Police Colonel Earl B. Castillo, COP Marikina City Police Station. Ang nasabing dialogue ay naglalayo na mapalakas ang kooperasyon at ugnayan sa pagitan ng PNP at LGU sa pagtataguyod ng pinakamataas na pamantayan ng serbisyo publiko at pagsisiguro na walang humpay na suporta sa lahat ng plans and programs tungo sa pagkamit ng kapayapaan at kaayusan sa paglilingkod sa mamamayan ng Metro East. Ang ating District Director kasama si Honorable Benjamin Benhur Abeles Sr., Mandaluyong City Mayor and Congressman Jonathan Clement S. Abelos ay pinasinayaan ang Pamamarizon Rizal Press Corp oath-taking of officers na nilahukan ng iba't ibang media practitioners noong October 21, 2022 ng hapon sa West Side Grill Wakwak Golf and Country Club, Mandaluyong City. Pinasinayaan naman ang ating District Director kasama ang Vice Mayor ng Marikina City, Honorable Marion Andres, EPD Command Group, ang assumption of office ng bagong talagang Chief of Police ng Marikina City Police Station, Police Colonel Earl B. Castillo, noong October 21, 2022 sa Marikina City Police Station Headquarters, Legislative Building, Barangay Santa Elena, Marikina City. Siniguro naman ng bagong COP ng nasabing estasyon na lahat ng direktiba at tagubili ng ating direktor hinggil sa wastong pagpapatupad ng lahat ng administrative at operational functions ng Marikina City Police Station ay bibigyan ng sukdulang prioridad at aksyon. At yan po ang mga kaganapan sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Noreen Navales.
Okay, this time atin naman pong ihatid ang mga accomplishments, activities na isinigawa naman ng buong Eastern Police District. Ang lahat ng yan ng detalye ihatid mo Patrolwoman Elise Cortez. Ang mga kapulisan ng Marikina City Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Gerson S. Visayas, Chief of Police Marikina City Police Station, ay lumahok sa Joint Community Immersion Program ng mga JLC students sa kanilang feeding program, gift giving, at lecture. Kasama rin ang mga miyembro ng kanilang advocacy support group alas 8 ng umaga noong October 19, 2022 sa Grand Gulf, Barangay Kalumpang, Marikina City. Alas 8 naman ng umaga, ang mga kapulisan ng San Juan City Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Elpidio A. Ramirez, Chief of Police, San Juan City Police Station, ay nagsagawa ng Kasimbayanan Kabataan ng San Juan at Project Ready sa San Juan Senior High School, Academic Barangay Rivera, San Juan City, na nilahukan ng 50 na estudyante ng grade 11 ng nasabing paaralan. Ito'y naglalayong pakilusin at organisahin ang mga kabataan at magkaroon ng kaalaman sa epekto ng iligal na droga. Samantala, ang mga kapulisan ng Eastern Police District sa ilalim ng pamumuno ni Attorney Wilson C. Asweta, Acting District Director, ay nakilahok at nakibayanihan sa isang brigada eskwela sa Dagpayong High School, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City, noong October 19, 2022. Dumalo ang mga estudyante ng nasabing paaralan, kasamang mga guro, mga miyembro at opisyalis ng kanilang school parents and teachers association at iba pang individual at grupo na naglalayong makatulong sa nasabing proyekto. Alauna naman ng hapon, nagsagawa ng drug awareness lecture at kasimbayanan ang mga kapulisan ng San Juan City Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Elpidio A. Ramirez, Chief of Police San Juan City Police Station. Nag-conduct ng lecture tungkol sa crime prevention tips at drug awareness sa pangunguna ni Police Major Darius R. Agmaliw bilang resource speaker na dinaluhan naman ng mga barangay officials, staff, employees at mga kabataan. Bukod pa rito, nagkaroon ng prayer meeting entitled Sino si Kristo sa Buhay Mo in partnership with Catholic Communities in Action headed by Brother Antonio Vera Cruz, founder of SCCA noong October 21, 2022. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni Police Colonel Benliner L. Capili, CDDS, na naganap sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Abandon, Barangay Santa Elena, Marikina City, na dinaluhan naman ng mga kapulisan ng Marikina City Police Station at ilang kapulisan ng District Headquarters. At yan po ang mga ganap sa Team EPD Pamamarisan, kaagapay mo, Elise Cortez. Okay, maraming salamat. Ang mga balitang ihahandog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan at ng PAMI, Passenger Accident Management Inc., headed by its president, Maria Riza Atayde, and its vice president for operations and sales, Christian Nukum. We have 20 minutes after 12 o'clock. Maganda tanghali sa The Action Man. Maraming salamat sa ating pilot kay Police Corporal Robin Barameda. Gayon din po sa ating mga reporters, Police Corporal Robin Barameda, Patrolwoman Norina Valles, and Patrolwoman Elise Cortez. So this time, atin na pong ipi-play ang ABP ng ating panauhin ngayong araw na ito. Previously, the CITF. Now, it's IMEG, Integrity Monitoring and Enforcement Group. Let's watch the AVP. The PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group
formerly known as Counterintelligence Task Force, was activated as a regular National Operational Support Unit on February 22, 2019, in accordance with NAPOLCOM Resolution Number 2019-149. Since its creation, it has continuously developed and implemented strategies in executing the punitive aspect of the internal cleansing plan of the Philippine National Police, a long-running endeavor to cleanse its ranks of scalawags, with the goal of regaining public trust and confidence. As a young National Operational Support Unit, it undertook series of initiatives in furtherance of its mission to conduct an intensified and sustained effort to eradicate rogue PNP personnel and proactively preempt other personnel from committing acts of graft and corruption and other crimes. For the attainment of its vision, that by imploring the aid of the Almighty, by 2030, the PNP-IMEC shall be a capable, effective, and efficient unit working in partnership with the community for the attainment of a professional, disciplined, and credible police organization. PNP-IMEC had relentlessly performed its functions, namely, receives complaint and information against erring PNP personnel and conducts relevant information gathering activities, detects and conducts intelligence buildup on the involvement of PNP personnel in illegal activities, acts of graft and corruption and other crimes for the conduct of prompt countermeasures, initiates law enforcement operations against rogue PNP personnel, updates watch list of undesirable PNP personnel, submits special and other relevant reports regarding undesirable PNP personnel, and perform other tests as may be directed by the Chief PNP. In the past 5 years, a total of 115 law enforcement operations and 69 warrants have been executed successfully. Notable among these operational successes were the arrest of 1 active police corporal and 2 civilian cohorts for extorting money from motorists who cannot present a vaccination card at a checkpoint in Pangasinan, and the arrest of 2 PUPCs in Matnog, Sorsogon, who were subjects of Copland All Aboard for their involvement in illegal activities in Matnog Port. The arrest of ex-PO3 Ruben Laag Balyong, who was charged with 2 counts of murder and 1 count of slight physical injury in Abu Dhabi, which was carried out in coordination with Interpol. The neutralization of Police Staff Sergeant Grafilo N. Pahilino Jr., whose involvement in the selling of undocumented firearms and illegal drugs resulted in an armed encounter and his death, and the arrest of Police Corporal Luis M. Homok III, who was evading sentence since August 2013. Several of its accomplishments, such as the arrest of a PNP ambulance driver and a civilian for offering to fix police applications, paved the way for the intensified implementation of a Plan Pagsungko, or the Recruitment Cleansing Plan, and a Plan Bansay, or Bantay sa Pagsasanay, or the Training Cleansing Plan, in an effort to ensure the integrity and credibility of the recruitment and training processes where corruption is believed to be prevalent. Through this initiative, IMEC personnel were deployed to conduct overt and covert monitoring of the PNP recruitment process and training program by establishing an IMEC complaint desk in 18 PNP training centers and various police regional offices across the country. The PNP IMEC, concurrent with its mission, shall ensure the safety and security of the complainants and witnesses. Thus, the initiation of IMEC Complainant and Witnesses Assistance Monitoring Program, or ICAM, a program aimed at providing financial assistance to complainants or witnesses from the time they appear to make a complaint until its final disposition before the court or any office or tribunal. This group continues to strengthen its community engagement through the conduct of information drives and community safety awareness, in conjunction with cleanup drives and distribution of information, education, and communication materials on the campaign against illegal drugs, including gender and development awareness to various communities. PNP IMEC has also strengthened its collaboration with its force multipliers,
under the project dubbed as Family, or the focal agent for monitoring the integrity of law enforcers' ethics. With the Pasig City Anti-Motorcycle Riding Suspect Patrol or PICAP being the first to heed the call, followed by the Motorcycle Organization for Peace and Security or MCOPS. Both are organizations of motorcycle enthusiasts who are keeping an eye on the irregularities of PNP personnel committed while on the street. The continuous display of IMEG digital billboards at MRT stations was made possible through the collaboration of several stakeholders, including Metro Railway Transit. Similarly, Jaime Villampin Foundation Incorporated, Tanduay Distillers Incorporated, and the Pasig City Rotary Club made continuing police community relation efforts possible with their gifts of relief goods, face masks, and sacks of rice, among many others. Throughout the years, the active involvement of the advisory group led by Reverend Father Lino de Castro and comprised of individuals from diverse sectors has been crucial to IMEG's progress. Despite its limited manpower, these accomplishments are a testament to IMEG's dedication to fulfilling its mandate to purge the organization of scalawags. The group's efforts to maintain and improve its position in the Unit Performance Evaluation Report and to reduce the number of complaints lodged against PNP personnel may indicate that it has achieved major strides within the police organization. It is expected that this will result in a more favorable relationship between the police and the community, which will ultimately lead to the public regaining their faith and confidence in the police. IMEG, however, will not rest on its laurels. It will further strengthen its counterintelligence monitoring measures with the active support of the community. We will eventually accomplish the goals of a respected and highly regarded PNP organization. Okay, yan po ang AVP ng IMEG. A native of Rojas, Oriental Mindoro, but now a resident of Cainta, Rizal, happily married to Maria Nenita Senador de Leon, and blessed with one child, Michael Warren Senador de Leon. He finished his Master of Arts in Peace and Security Studies at Bicol University Graduate School. Aside from his mandatory schooling of Public Safety Officer Advanced Course and Public Safety Senior Executive Course, he has specialized courses or training on Logistics Management Course, Provincial Directors Qualifications Course, Public Safety Basic Intelligence Officers Course, and Police Intelligence Officers Advanced Course. He passed different NAPOLCOM eligibilities and civil service eligibilities, like Career Service Professional, Police Executive Service Eligibility, PESE, and NAPOLCOM Inspector's Exam. In his PNP service, he experienced to be assigned at different units of PNP like CIDG, Criminal Investigation and Detection Group in Region 3 and Region 13, PRO ARMM, PRO Mimaropa, HPG Highway Patrol Group, PRO 8, PROBAR, IG Intelligence Group, DI Directorate for Intelligence, and now at IMEG Integrity Monitoring Enforcement Group. He receives numerous awards such as Medalya ng Kasanayan, Medalya ng Papuri, Medalya ng Pagkilala,
medalya ng kagitingang gawa, medalya ng pambihirang paglilingkod, medalya ng ugnayang pampulisya, medalya ng kagalingan, medalya ng mabuting asal, medalya ng kadakilaan, medalya ng paglilingkod with 3 silver star for 35 years service. Medalya ng paglilingkod sa Mindanao, medalya ng paglilingkod sa Luzon, medalya ng paglaban sa Manliligalig, medalya ng paglilingkod sa Visayas, plaque of merits as senior staff officer, and different commendations. Our supposed to be guest is none other than the director of IMEG. But unfortunately, may urgent matter po. But our guest is Police Brigadier General Warren Ferrer de Leon, Director, Integrity, Monitoring and Enforcement Group, Philippine National Police. Due to urgent matter, Brigadier General De Leon will be represented. Also, a graduate of BS Public Safety in PNPA. Trainings niya Police Officers Basic Course. Training Management Staff Course. She also receives numerous awards. Di na natin pagtatagalin. Supposed to be with us also, no? Nagkaroon lang po ng urgent matter. That's why via Zoom, representative ng director ng PNP IMEG is Police Lieutenant Mary Jean Shenes Cuevas, Officer in Charge sa PIO, and Police Community Relations Officer. Magandang tanghali sa iyo, Lieutenant Jean Cuevas. With me is my co-anchor, Police Lieutenant Julius Criste. Pabatiin mo natin siya, partner. Yes po, Miss Flory, magandang hapon po. At magandang hapon din po sa lahat. Of course, yung co-anchor niyo po na si Lieutenant Criste, magandang hapon po, sir. At magandang hapon din po sa lahat po ng tagapakinig ng inyong programa na Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. At in behalf po sa aming butihing director na si Brigadier General Warren Ferrer de Leon, nagpapasalamat po kami, ma'am, sa oportunidad na binigay niyo po sa amin para po maipaabot namin sa mga mamamayan ang presensya po ng PNP IMEG. So, maraming Partner, bago kita pabatiin, ma'am, pa-relay din po, no? Belated happy birthday kay Police Colonel Leon Victor Rosete, also for officer natin sa IMEG. Yes po, ma'am. sir. So, belated happy Partner! birthday din po sa aming Deputy Director for Administration nga po. Si Yun, yung Colonel ating Victor. deputy. Happy birthday, Sir Rosete. Dati rin naming DDA dito yan, partner, sa APD. Ganun ba, Sir Oo. Rosete? Oo, Maganda natin. tanghali, partner. Yon. Ma'am, magandang tanghali po sa iyo, ma'am. At isang mapagpalang araw po sa inyo. At maraming salamat po sa pagkakataon at oras na inilaan niyo po sa aming programa, no? Para maihatid po natin yung ilang mahalagang impormasyon sa ating mga kababayan. Lalo na po yung inyong unit nga po ay ang siyang responsable upang linisin po yung hanay ng ating mga kapulisan at maipakita sa ating mga kababayan ng ating mga kapulisan ay mapagkakatiwalaan at kanilang maasahan sa lahat ng oras at wala pong puwang sa ating organisasyon yung mga tiwaling mga kasamahan po natin, no? Kaya ma'am, napanood po namin yung inyong ABP. So, nung napanood Ganda, ko, no? kumpleto partner, parang sabi ko yung lahat ng katanungan ko nasagot na ng ABP. Nasagot ng ABP. Oo. Pero syempre, mas masarap pa rin pakinggan na magmumula sa mga lobby, di ba? At sa mga sasalitain ni ma'am yung ating mga katanungan, yung mga kasagutan, no, sa ating katanungan. Oo, siguro
siguro partner dahil ano naman may overtime naman ako Siguro para na rin sa ang sabi ko nga yung program itself is more on familiarization natin Tama, sa partner. komunidad yung unit ano. Siguro partner. bago yan, nais muna natin alamin yung mission and vision statement ng IMEC which is previously the CITF. Ma'am Cuevas? Yes po. Ang PNP, ang mission po ng PNP IMEG is to conduct intensified and sustained effort to eradicate rogue PNP personnel and proactively preempt other PNP personnel from committing acts of graft and corruption and other crimes. Yung vision po namin na pattern actually ito ng vision ng PNP kung saan IMEG will be able to regain, with IMEG, hopefully we'll be able to regain public trust and confidence, also cleanse our rank and deliver police service with utmost honor, integrity, justice, equity, and fairness, of course, with the active support of the community. Ng ating community. So, yun po yung binivision natin, ma'am, in the future na makamit natin, katuwang po ang ating komunidad. Yun. Partner, alam mo, marahil marami pa sa mga kababayan natin talaga yung hindi pa pamilyar sa unit ng IMEG, no? Kumbaga, sa pinakamadaling salita, ma'am, at mas mauunawaan ng ating mga tagapakinig, ano po talaga yung pinakapangunahing layunin at function ng IMEG para po sa ating organisasyon? Sir, actually, sir, meron po kaming tagline, para po siguro maintindihan din at malaman din po na ating komunidad. Actually po, kami po yung sumbungan ng mamamayan tungo sa mas malinis na hanay ng kapulisan. So, basically, sir, yung ginagawa po natin ay we are conducting counterintelligence monitoring. So, bali po, minomonitor po natin, no, yung mga kapulisan, sir, na since may mga reports po tayong natatanggap na yung involvement nila sa illegal activities, so monitor po natin yun, sir. And after po natin ma-validate ang information, ay doon na natin po kinakasa ang law enforcement operations, sir, para po mahuli sila. Ma'am, usually po, saan po okay lang po ba malaman kung saan po nanggagaling o nagmumula yung mga information o complaint na umaabot po sa inyong tanggapan bago po tayo magsagawa ng mga validation at monitoring doon po sa ating subject, no? More on sa mga concerned citizen po ba to? Or mismo sa atin pong sa organisasyon din po natin ang nag-feed po sa inyo? Actually, sir, unang-una po, meron po tayong mga medium ng pag-receive ng complaints. Una po yan, sir, yung 888 po, sir. So, kung may involved po na PNP personnel na ni-report doon, fina-forward po yon sa atin dito sa PNP IMEG. Pangalawa, sir, is through text or call. Meron po kaming 24/7 na duty personnel na nagre-receive po ng call and text. Then, after that, sir, saka po even na-validate yung information. Meron din po tayong cyber patrolling action team kung saan po minomonitor din po sa social media kasi alam po natin na yun na po yung bagong trend ngayon. So, ginagawa din po natin ng effort, sir, to also monitor, sir, ng mga complaints kasi usually napansin natin, sir, of course, na ating buting director na may mga complaints sila na hindi nila kaya ding usually doon sila nagra-rant, doon sila nag-expose sa social media o kaya nagko-comment sa ating mga posts. So, nire-reply natin yun, sir. Katuwang po ang ating cyber patrolling action team o tinatawag nating CPAT. And aside from that, sir, meron tayong 24/7 dito na naka-standby na team at tinatawag natin to, sir, na Integrity Monitoring Enforcement Action Team. Ito naman po ay duty sila dito 24/7 para po kung sakaling may pupunta dito na mga walk-in complainants. Actually, sir, hindi lang po dito. Sa ating mga field units din po sa National Capital Region Police Office. Meron din po silang IMEC doon, pati po sa LFU. Sa Pero Clarkson. may I butt in, Lieutenant Cuevas? Yes po, ma'am. Okay. Nabanggit niya kasi kanina, Lieutenant Mase, no? Lieutenant Mase, ano ba yan? Lieutenant Christy. Christy. Lagi naaalala mo, partner, Nabanggit kanina ni Ma'am, ng ating PIO na natanong mo how do they respond to
sa mga complaints through via what? Nabanggit niya kanina, aside from the 888, ma'am, ano, alam niyo maraming nag-abang dito sa ating, sa inyong pag-guest dahil talagang napaka-importante nito eh. Sabi nga to eradicate rogue PNP personnel. Nais po nating malaman, baka po meron kayong nais na ibigay na text lines para po dun sa nabanggit nyo kanina, aside from 888, ma'am. Yes, sir. Yes po, ma'am. Meron po tayong Text line din hotline. po ba ito itong Yes po. text line pa rin po ba ito ng 2920 and the text line ng Chief PNP, or there is a separate text line for IMEG? Yes po, Miss Flor, meron po tayong separate na hotline po. Okay. Yun po yung sinasabi ko po kanina na duty po 24/7 para po mag-receive ng text or call complaints po. Ma'am, pwede po natin ibigay on air? Yes po. Please We go have- ahead, ma'am. Yes, sir. We have Smart 0995-790-2569. Ma'am, ang bilis ha. Sorry. Sorry po, ma'am, Miss Flori. Okay, we have 0995 790 2569. At Yun. meron din po tayong 0998 970 2286. Okay, partner. Thank you, Pinutol ma'am, muna kasi kita. nililista Pinutol mabuti kita ni kasi kanina, partner. partner, dahil nung nabanggit ni ma'am yung text line, ay merong nag-message sa atin agad-agad, ano? Na baka po pwede, kung may separate daw yung IMEG na text line, ay ano. And we know for sure naman na even though it will pass through text, may mga validations naman ito na ginagawa. Ano, Ma'am Cuevas? Yes po, ma'am. That is Yes. also, ma'am, our way to ensure na lahat po ng kinakandak natin na mga law enforcement operation ay fair naman din po sa Tama. ating kapwa. Oo naman. Kasi po, pag na-involve po sila, like for example, na-operate po natin sila tapos hindi naman pala Negative pala, ma'am. validated. So, Validated. kawawa din po yung Ating kapulis. kasamahan natin, Yung pulis natin. lalong-lalo na po yung pamilya nila. So, kaya Pero nga, tingin ko naman partner, tingin ko naman sa expertise ng ating mga opisyal with the IMEG, hindi mangyayari na makagawa ng isang operation na galing sa prank, no? Sa prank Tama, messages. partner. Dahil nga may Pinag- validation na ginagawa. Yung Tama po, validation tama na yan, po. partner, pinag-aaralan talaga mabuti, partner ng ating IMEG. Siyempre, hindi tayo pwedeng magkamali, lalo na sa isang maselan na bagay na makaka-apekto kaso- ng malaki sa pamilya ng ating mga kasamahan. Ayun nga, kaso partner, merong mga tao na hindi talaga maligaya, na hindi nakakaperwisyo ng kapwa. Kaya may mga minsan, talagang yung para bang naglalaro lang. Kaya Yun lang, yung wag nating gawing biro ito dahil reputasyon at buhay na yon, ano? So, ang ating mga otoridad ay laging handang rumisponde, umagapay sa atin. So, let us give all the respect, no? Sa bawat isa, both the authorities at sa tao, no? Okay, balikan natin si Ma'am Partner. Mukhang ang dami mong inihanda. Ma'am Cuevas, Hindi naman. humingi Ma'am, na ako marami. ng apology kasi I suppose makakasama natin siya live dito, but meron silang activity after this, no? So inihingi ko na ng sorry na hindi natin makakasama ang magandang PIO ng IMEG, no? At saka well represented naman, partner, ni Lieutenant Cuevas, ni ma'am. Kaya I suppose partner, naghanda ka, hinanda mo marami, kaya tinitignan Nako. kita. Dahil ako, naghanda ako kasi akala ko live siya. Pero ma'am, for all you know, I know that you will be having an activity at exactly 1:30, but you will still be with us until 1:10. Okay, partner. Sure, ma'am. Okay na okay kay ma'am yun. Go ahead, partner. partner. Akala ko kanina, partner, talagang sinulat mo yung number nila. Akala ko ikaw na yung may reklamo sa IMEG eh. Kinabahan Ay, ako. naman. Joke lang. Partner. Anak tayo ng ganyan ng uniforme, kaya syempre, Tama. no, kailangan Joke maging lang. balanse. Hindi, maging balanse. Wag natin Syempre. dahil
buo ang loob ng kagawaran ng bawat ahensya, lalo na ang Philippine National Police sa paglilinis ng hanay. So let us give the respect. Wag natin na minsan kasi talaga hindi nawawala yung para bang yung biktima pero ng partner, laruan lang. But oo. sabi nga, merong documentation and na maraming pagdadaanan yan bago ma-validate ang isang reklamo dahil sa expertise ng ating mga otoridad. Tama. Di ba? At saka hindi natin mayaalis, partner, siguro andyan naman din si ma'am para sabihin sa atin na marami pa rin, ma'am, siguro mga informasyon na nakukuha kayo na talagang negative, yung parang iba, parang naninira lang or may gusto lang palabasin na mga istorya, ba? Marami, ma'am, tayong mga information na gano'n na natanggap, ma'am. Actually, sir, tama po kayo, sir, no? Meron talaga tayong mga ganyang natatanggap, sir, lalong-lalo na kapag kunyari, sir, sa checkpoint, nakikiusap, hindi na pagbigyan kasi nga pinapatupad lang yung batas. Yun po, sir, ginagawa ng storya. Kaya naman, sir, yung mga kapitbahay na may galit sa kapitbahay. Yes, na kapitbahay, ganun, sir. So, hindi talaga natin yung maiiwasan, sir, na maraming mga ganun, sir. Pero, yun nga, sir, binavalidate naman po yun, sir. At hindi naman yun basta-basta talaga, sir, na law enforcement operation agad, sir. Tama. Yun, ma'am, tanungin ko lang po, kung hindi po ako nagkakamali, ito pong IMEG, hindi lang po to sa mga kasamahan natin na active sa serbisyo, no? Yung kumbaga, yung pong minomonitor, kundi pati po doon sa mga kasamahan natin na wala na sa serbisyo, na maaaring nakalinya pa sa mga illegal na gawain. Tama po ba, ma'am? Yes, sir. Okay, Yes, sir. ma'am, bago mo sagutin yan, dudugtong ako. Ito po bang ang IMEG and yung CITF before, ngayon ay IMEG na, dati na po itong umaaksyon, hindi lamang sa aktibong kapulisan natin. Because siguro about a year ago, I was able to encounter a complaint para sa isang retirado na sobrang abusero, pero walang napuntahan yung tao eh. Pero tuwan-tuwa ako nang nakita ko na pati yung wala na sa serbisyo or retired po bang matatawag yon? Pwede pa ring idulog sa IMEG? Yes, ma'am. Actually, ma'am, noong sa CITF pa po, last 2017, before po naging unit ang IMEG, ang focus po talaga ay ang active. However po, nung since 2019 po, nung naging unit na or National Operational Support Unit na po ang IMEG, ini-include na din po ang mga retired, dismissed, or terminated PNP personnel dahil po napansin natin, based sa mga reports, sir, na even if retired na sila or dismissed, ang tingin ng mga tao sa kanila ay police pa din. Even may mga comment din tayong nare-receive na, ay, dati kasi yung police. Nagre-reflect pa rin, ma'am, sa atin. Yes, nagre-reflect pa din, sir. And, like for example, sir, yung isang merong retired PNP personnel, merong kunyari warrant. So, usually, ayaw natin sa isipin ng komunidad na, ay, kaya hindi hinuhuli yan kasi tropa niya yung nasa local. Ganon. So, kaya, sir, ini-include natin siya. Although, hindi siya covered talaga, sir. Sabi nga po ng aming director, sir, na hindi siya talaga covered ng aming mandate. But as police officers, hinuhuli pa din natin sila, sir, kasi hindi naman sila exempted sa ating batas. Kahit nga ang active, sir, hindi exempted sa batas. What more are retired PNP personnel or dismissed PNP personnel, sir? As long as yung mga nagbibigay dungis sa ating magandang organisasyon, kailangan natin Yes, sir. Yun nga. Ma'am, gaano po ka-stricto at ka-desidido ang inyong tanggapan na linisin yung ating hanay at papanagutin ang ating mga kapulisan na masasangkot po sa mga mali at illegal na gawain? At yun po, ma'am, yun po. Actually, sir, ito naman po ay isang direktiba, sir, ng ating Chief PNP, sir, na si Police General Rodolfo S. Azorin Jr., sir, and I will call, sir, no, yung sinabi niya sa isang interview na niya, at ito din ay sinabi po ng ating buting director na si Police Brigadier General Warren Ferrer de Leon, sir, na there will be no respite. So we will continue to execute our mandate, sir, regardless of who gets hurt. So, ito yung way po natin, sir, no, na maipakita ang ating malasakit. Hindi lang sa ating komunidad, sir, na because they deserve
respected and dedicated, committed police force. And Tama. malasakit din po natin, sir, sa ating mga kasamahan. Kasi, hindi, sabi nga ng ating Chief PNP, sir, walang pumapasok sa PNP na gusto lang ay mag-corrupt, walang pumasok sa PNP na ang intensyon ay magpayaman, kundi pumasok sila sa PNP para magserbisyo sa bayan. It's Magserbisyo just sa that along the way, siguro na-tempt. So gusto natin, sir, na ilihis sila doon. Gusto natin, sir, na bumalik sila kasi bumalik sila doon sa anong tama, ma-remind sila. So the mere existence po ng IMEG. So kaya, sir, despite sa challenge, sir, kasi napakahirap, sir, na ang hulihin mo, sir, ay kapwa police. Tama bang sabihin, Lieutenant Cuevas, na ang gamot sa nakakalimot ay paalala at akay? Yes, paalala, ma'am. Actually, mayroon po kami, ma'am, offline paalala. Ang galing naman. Kasi yung gusto po natin, ayaw po namin na actually masaya po kami na wala kaming nahuhuli. Kasi doon, siguro, nagbago na ating mga kapulisan. Tama. But meron pa din kasi tayong nare-receive na mga, hindi naman natin pwedeng hindi yun aksyonan. So, at the end of the day, ang gusto natin, bottom line, ang gusto natin is ma-preempt sila at ating mga kasamahan na gumawa ng mga illegal na activities. Kasi ayaw natin yun. Tsaka partner. Tsaka ma'am, and partner, kaya nababawasan, napapansin ni Lieutenant Cuevas na nababawasan because of the fact na yung mga dati pa ng mga programa, lalo higit ngayon, full, ang concentration natin doon sa pinaka-programa ng Chief PNP, the M plus K plus K equals K. Diba? Punong-puno yun ng paalala. Punong-puno ng malasakit at pagmamahal sa bawat individual na kapulisan. Kaya nababawasan, ma'am, yung ikino-complain. Tama ba? Yes. Kumpara po, ma'am, sir, doon po sa previous na mga number of complaints na na-receive po natin, actually bumababa na po siya ngayon ng almost 60%. But then again, sir, meron pa din talaga. So, hindi po tayo titigil, sir, until ma-reach natin yung goal natin, sir, na well-respected PNP organization. Alam naman natin, partner, saka ma'am, na talagang walang perfectong organisasyon. Yes. Meron at merong lalabas na Sabi nga, makabawas ka man lang, totally eradicate them, makabawas ka. That's a big accomplishment. Yes, Maihiwalay mo man lang yung sira, partner. Ano sa mga prutas, partner, di ba? Dapat wag mo samahan doon ng bulok para hindi makahawa. Di ba? Yes. Yun yung purpose nila, ma'am. Okay, partner, again, isa pa rin sa nais nating, syempre, ang dami-daming accomplishments din. Yun ngang ABP, tulad ng sabi mo kanina, punong-puno na, parang wala na tayong itatanong kay ma'am, Pero, isa pa rin, partner, na nais nating marinig kay ma'am yung i-share sa atin, gaano kalaki ang naitutulong ng mga stakeholders natin with the IMEG. Siyempre, without them, di ba? They're very supportive. Tama, kaya nagagawa ang lagi lahat, ma'am. Yes, ma'am. Napakalaki po talagang tulong ang ating mga stakeholders. Lalong-lalo na po sa ating mga PCR activities or Police Community Relations activities po. Kasi po napakaliit na unit lang po ang IMEG, no? At kailangan natin yung suporta. Hindi lamang po ng suportang financial or yung mga donations, yung mga donations nila, kaya pinapadaan po nila sa atin, ini-entrust po nila sa atin, like for example po, ng mga goods, relief goods po, para tayo yung magbigay sa community. Ma'am, sabi mo, napakaliit lang ng IMEG, pero ang IMEG ang naglilinis ng hanay ng kapulisan. Sila, partner, yung nagsisilbing walis. In the number. Partner, sila yung nagsisilbing walis na organisasyon. Partner, congratulations daw from the Action Man, Team Integrity Monitoring Enforcement Group. The IMEG, congratulations daw po. Sabi ni ma'am, maliit lang sa number, pero malaki sa trabaho. Pero partner, malaking bagay at malaking tulong, malaking gamit. Parang ang walis, partner, sa bahay, di ba? Yung walis, yung tagalinis natin, di ba?
yun partner sila ma'am. Partner, Pero ako partner may naglilinis, wala akong tigalinis eh. hindi, yun nga, yung walis lang sila ma'am, sabi ko. Partner, meron lang ako isang gustong tanungin kay ma'am. Ito, kasi Yeah, go ahead. nakita ko sa mga accomplishment nila kanina, no? Kaya gusto ko lang sana tanungin kay ma'am, ma'am, ano po yung isa sa mga accomplishment po ninyo na pwede niyo pong ibahagi at sa tingin po ninyo ay magbibigay paalala sa ating mga kapulisan upang iwasan gumawa at makagawa pa ng mga bagay na maaaring maghiwalay sa kanila sa organisasyon at maaaring maghatid sa kanila sa kulungan. Yung pinaka-major Pwedeng accomplishment. yung matatawag nating pinakamalaking accomplishment na Oo. pwede na nating i-share sa publiko. Na nasangkot yung isang kapulisan natin, mataas na posisyon, gano'n. Actually, sir, I would just like to share, sir, our recent accomplishment. Actually, kagabi lamang. Ayan, partner. Oh, kagabi lang, partner. Fresh na fresh, ha? Oo, alam ko yan. Okay. Antay ko lang si ma'am eh. Sige, sige, And sige. sadly po, sir, ay ito po ay membro, sir, ng Substation 7 ng Pasig, sir. Kagabi po, we launched a law enforcement operation, sir, against 2 active cops po ng PNP personnel, ng Substation 7, sir. In full coordination po, sir, ng ating director ng Eastern Police District na si Colonel Wilson Asueta, sir, at joint elements po ng PNP IMEG, Pasig City Police Station, sir, at ng Special Action Force. Kung saan, sir, ay hinuli natin ang 2 PNP personnel, sir, na sina PSMS Michael Rosete Familiara at Police Corporal Nathaniel San Campo Benaventura. Ito ay dahil po sa complaint ng isang civilian po na pumunta sa atin dito at nanghingi po ng tulong dahil noong October 18, sir, ay nilooban po sila ng mga naturang pulis at kinuha po ang 10,000 pesos po na cash, pati po yung coin bank ng kanyang anak. And continuously po, dinala po siya, nung October 18, dinala siya ng mga suspect at dinala po sa Substation 7 kasi nga daw po, meron daw pong nakitang drugs sa kanya. However, hindi naman po siya dinetain. Dinala lang po siya doon sa harap ng Station 7. Ang ginawa po, after noon, nag-demand po sila ng 100,000 pesos. However, wala namang maibigay yung ating complainant, kaya na-lower siya into 10,000. At ang nahiram lang ng ating complainant sa kanyang sister po, sir, ay 6,000. So 6,000 lang po ang nabigay niya. So may balance pa siyang 4,000. So after ng October 19, binalik siya ng bahay at sabi, bayaran mo yung balance mo. So kagabi, sir, nung tinext ng pumunta sa atin, actually hapon, kasi nangihingi na yung ng balance itong 2 PNP personnel. So, kaya kagabi, sir, launch natin yung operation and successful yung operation, sir. And ito naman po, sir, katuwang ang other PNP units kasi nga po pina-follow natin, sir, yung sir, no, na tulong-tulong tayo, sir. So, alam naman natin, sir, na hindi ito tinotolerate din ng Eastern Police District sa pamumuno po ni Police Colonel Wilson Asueta, sir. At yun po, sir, parang whole PNP approach, all IMEG approach po yung nangyari na successful law enforcement operation po, sir, kagabi. So, a reminder congratulations, po sa lahat ng ating, thank you po, sir. Congratulations sa lahat po ng operating units. And a reminder, sir, sa Siyempre although bitin niya nung sabihin sa akin ni Lieutenant Cuevas kagabi, I would like to extend my congratulations sa entire team, syempre headed by the director, si Police Brigadier General De Leon. Nakakalungkot napakaliit ng amount para masakripisyo yung kanilang karera, Tapos nababahiran pa yung organisasyon, and thank you sa mabilisang aksyon na ginawa ng IMEG. Yes, ma'am. So, yun nga po, ma'am, tulong-tulong kasi ito po ay hindi naman kaya din po ng IMEG lamang. Kaya po nagko-collaborate po tayo lalo ng mga directors po natin, district directors, contemporary units, yung other PNP units po para one PNP approach po tayo, sir, sirs, ma'am. So, yun po, kaya naging successful din po, katuwang ang other PNP units.
Ma'am, matanong ko lang po, meron din po ba tayong unit ng IMEG sa mga pros natin? How about po sa mga pros natin, may mga naikasa na rin po ba tayo mga operation na nagresulta po ng positibo na pagkaka-arresto natin sa ilang kasama? Kasi mostly parang ang nababalitaan po natin more on NCR and karating na region natin. How about po para mga Visayas or Mindanao? May mga complaint at mga information na po kayo na sasagap at naikakandak ng mga operation, ma'am? Yes. Actually, sir, meron po tayong 4 na field units. Meron po tayo sa NCR, meron din po tayo sa Luzon na nasa Clark Air Base po. Meron din po tayo sa Visayas Field Unit na nasa loob mismo po ng Police Regional Office 7. Meron din po tayong office field unit sa Mindanao na nasa loob nasa mismong kampo din po ng Police Regional Office 10. At aside from that, sir, meron din pa tayong office sa bawat regions, like sa police. Basta lahat po ng regions, sir, meron po tayo. Meron din actually tayo, sir, mga naikasa na mga law enforcement operations sa iba't ibang, sir, like for example, sir, sa Visayas, sa Leyte, meron po tayong nahuli doon ng 3 PNP personnel, active PNP personnel na nag-extort po ng money from a complainant din. So, yun po, sir. Okay, itutuloy natin yung ating panayam with our PIO from IMEG. Pagkaraan po ng ating station ID. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Puri na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWBL. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Okay, muli po nagbabalik ang inyong abang lingkod. Siyempre, kasama pa rin ang ating representative ni Police Brigadier General De Leon, ang director ng IMEG, siyempre ang PIO and PCR ng IMEG, si Police Lieutenant Mary Jean Cuevas, and ang partner ko, no, si Lieutenant Criste. Nais muna natin iparating, nakamonitor yung IMEG LFU daw. Good afternoon daw, ma'am. Watching sila. Sky Todd is watching. Bentong is watching. And kay Ate Elsa Juneda. Thank you, Ate Elsa, for watching. So, partner, may tinanong ka kay ma'am kanina. Tama ba ako? May sasagutin ba si ma'am sa huli mong tanong? Meron din kasi akong nais na itanong na rin kay ma'am, ano? Kaugnay pa rin ito sa concern ng ating mga kababayan, kaugnay pa rin po sa ating mga kapulisan. Yung po ba halimbawa complainant pamilya sa pamilya, no? Maaari din po ba itong ilapit sa IMEG? Halimbawa na lang siguro ang sinasabi ng ating texter, halimbawa yung sarili niyang, let's say sarili niyang asawa or sarili niyang anak, ikino-complain ang kanilang ama ng tahanan bilang isang ma'am? Yes, ma'am, yung pong ganyan na sitwasyon, ma'am, so far, wala pa po tayong nangyari. Na-receive na ganyan. Okay. So you are more on yung anomalya ng kapulisan. In the performance of their duties, ma'am. Yung Ayun. parang kapag ginagamit nila yung kanilang posisyon or yung kanilang para yung partner, family problem na yan. Hindi. Hindi kasi sabi nga no, minomonitor tayo ng mga tao, and to each and every person naman, lalo higit pag ang concern ng ating kapulisan, lalo higit kapag nakakaramdam sila, nakakarinig na meron silang mapagsusumbungan, partner, we are open to that. Though it's a family problem, it's good enough na from our officer, ang advice mula sa ating PIO ngayon from IMEG is good enough to hear. Tama ba ako? Yes po, ma'am. Pero pwede naman po, ma'am, na pag wala silang ibang makausap, pwede silang tumawag, manghingi ng advice siguro. Pero in terms of
mag-initiate tayo, ma'am, na tayo ang mag-action, siguro, ma'am, mag-a-advise po tayo ng appropriate na legal action kung maaari. Pero yung gagamitin natin yung ating resources, ma'am, yung limited Yes, natin ma'am. na resources, siguro Yes. i-allot natin And at yun, ma'am, least- sa mas mahalagang. Yes, and I know at least we know for a fact now na hindi yung ganong mga problema ang ganong pwedeng problema. idulog sa inyo. That's just a clarification. Sabi Opo. ko nga kahit sino mang tao yung naliligaw na ba yung isip mo kung saan ka pupunta, pag may narinig ka na may parang merong pwedeng lapitan, buti nga nagtatanong pa, 'di ba? Bago ano. Hindi ako ang nagkakamali, dami partner. Parang pwede yan sa internal affairs service natin. Hindi, ma'am. partner. Although marami tayong units wherein responsible on that kind of matter. Sabi ko nga sa'yo, dahil narinig yung IMEG na sumbungan ng tao, the moment na may ganun tayo, alam mo naman ang publiko, ikaw parang hindi ka nagkakaproblema no? Talaga kahit kailan, no? Anyway, we only have about 5 minutes, partner, para kay Ma'am Cuevas, ano? And alam natin na napakarami pa nilang nais iparating sa ating mga kababayan. Hindi ko sinasabing magpapaalam na si Ma'am, pero baka meron pa siyang nais iparating sa ating mga kababayan, lalo-lalo na po sa mga activities ng IMEG. At syempre, yung sa inyong isinasagawa din, when it comes dito sa programa ng ating Chief PMP, ang M+K+K equals K also. Ma'am, sir, gusto ko lang po i-relay din po ang gusto din po na message din po ng aming butihing director, sir, na si Police Brigadier General Warren Ferrer de Leon. Unang-una po sa aming mga kasamahan sa PNP, naway po yung aming mga accomplishment, actually sa unit accomplishment po iyon, pero deep inside po, kami din po ay nasasaktan dahil may mga nahuhuli pa rin po kami as of now at may mga reports pa po kaming natatanggap na involvement ng PNP personnel sa illegal activities. So sana po maging reminders po 'yon sa atin lahat na isipin po natin ang kinabukasan ng ating pamilya, ating kinabukasan ang pangalan po natin dahil po kapag na-involve tayo sa mga illegal na aktibidades, hindi lamang po ang ating pangalan ang napapahamak, pati din po yung pamilya natin, yung class kung saan tayo nabibilong, yung organisasyon lalo pa. So sana bago natin gawin ang mga bagay-bagay, sana po ay pag-isipan natin ng makailang beses. And sa atin po, sa amin naman po sa komunidad, sa aming mamamayan, hinikayat po namin kayo na pag may nalalaman po kayo na mga regular activities po ng PNP personnel, huwag po kayong matakot na pumunta sa PNP IMEG dito po sa Camp Crame o kaya di po sa mga field units po natin na nasa Police Regional Offices po, situated po sa Police Regional Offices, or di kaya tumawag or mag-text or mag-chat sa amin sa official Facebook page namin na Integrity Monitoring and Enforcement Group sa mga impormasyon nyo po na nalalaman. Kasi po, sa total 256 personnel ng PNP IMEG, ay hindi po namin kaya na kami po mismo ang makaka-detect ng mga illegal activities. Sa tulong po ng ating komunidad, ng ating publiko, ay matutulungan niyo po kami sa pag-monitor ng ating mga PNP personnel. At malaking bagay na po yan sa pag-perform po ng aming mandate. So, gaya po ng mga sinabi ko po kanina, ang vision po natin na magkaroon ng isang respected police organization ay hindi po kaya lamang ng PNP IMEG, kundi kasama po ang tulong ng bawat isa natin, active man, retired, or dismissed from PNP service. Tulong-tulong po tayo para po sa ating mamamayan, sa ating sa ating police, sa ating police organization. So tulong-tulong po tayo, gaya ng sabi ni Chief PNP na tulong-tulong tayo sa lahat ng pag-perform ng ating mga duties and responsibilities. At the end of the day, we'll go back to our main goal na ma-achieve natin yung public trust and confidence. Yun lamang po, sirs, ma'am. Maraming salamat ulit sa opportunity. Wow. Very well said, ma'am. Very well said, no? Very well said. Maraming Oo, pagod na pagod dyan. life Alam is mo, beautiful, ma'am.
Oo, alam mo partner, pagod na pagod si Lieutenant Cuevas, Yeah. batang-batang opisyal, Oo, pero nakita naman natin how napakahusay, responsible partner. she is, how active she is, and congratulations for that. So, Ma'am, on behalf of the director ng PNP IMEG, no, si Police Brigadier General De Leon, ay more than enough na ika nga ay naihayag natin sa publiko. Sabi ko nga, more on familiarization with the unit. Ngayon, yan po ang ating Integrity Monitoring and Enforcement Group, of course, headed by its director, represented by the PIO, PCR, Police Lieutenant Mary Jean Cuevas. Thank you very much, maraming ma'am. salamat po, ma'am, at pagpalain po kayo ng Diyos. God bless you. po. Apo. Partner, may pabati lang yung ating radio co-anchor, si Lieutenant Go Colonel ahead. Roberto Yeah, go Santos, no? ahead. Oo, Pinapabati niya lang yung ating Boy Santos. pinapabati ni Sir Santos yung RTC 4A ng Sunny Blahi 3, yung La Concepcion College ng Bulacan, at yung Eris Manila College of Criminology. Greetings coming from Police Lieutenant Colonel Roberto Santos. Kumusta po kayo? Okay, ikaw din, partner. Partner, babati na ako, magpapaalam na ako. Alam ka na. Una sa lahat, partner, syempre gusto nating i-congratulate at i-welcome yung aming bagong talaga na Chief of Police ng Marikina City Police Station, si Police Colonel Erla B. Castillo, na sa mga susunod na linggo, partner, ay nag-commit na sa atin na mag-guest daw sa ating radio program, partner. Kaya Wow. makikilala mo na yung aming napakakisig Ano na bagong kaya Chief of yun? Baka yung Chief of Police ng Marikina live dito, yung co-anchor nakalink. Ay, hindi. Pupunta na tayo dyan. Medyo masama lang yung pakiramdam kanina, partner. Ayun, partner, magpapaalam na ako. Overtime na tayo. Maraming salamat po muli sa pagsama nyo sa aming programa. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Ako po ang inyong kaagapay, Police Lieutenant Julius Criste. Pagpalain po tayo lahat ng ating dakilang lumika. Magandang tanghali po. Okay, maraming salamat. Yan po ang aking co-anchor, Police Lieutenant Julius Criste. Siyempre, yung isa ko pa rin co-anchor sa APD-PIO, Police Lieutenant Colonel Roberto Santos. Once again, magandang tanghali sa bumubuo ng lingkod ng bayan kaagapay ng mamamayan, headed by the action man, Police Colonel Ben Linar Capili, and syempre si Sir Gantang. Ilang beses ko nang naaalala sa Police Lieutenant Michael Mase, no? Thank you very much sa aking writer. Bigla ako nagka-writer, Jigger. Thank you very much sa technical, kila engineer, kay Jigger, kay Arnold, no? Siyempre sa ating pilot at reporter din, kay Police Corporal Robin Barameda, Police Patrol Woman Noreen Navales, Patrol Woman Cora Cortez. Magandang tanghali din sa Soraptamist, Alabang. Belated happy birthday ulit kay Police Colonel Leon Victor Rosete ng PNP IMEG. So once again, muli po tayong magkarinigan as promised. Mag-guest daw ang COP ng Marikina City. Antabayan niyo po kaming muli sa darating na Martes. Wow! November 1 ang Martes, no? At kasang-kasa na po ang seguridad, siyempre, ng ating mga kababayan, lalo higit, no? Sa ating mga kalusugan. Nandyan pa rin po ang istriktong pag-iimplementa ng pagsusuot ng mga face mask at ang pag-aalaga distansya sa bawat isa. Once again, thank you very much. Ito po ang Nyabang Lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayo muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants,
Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan.